to our podcast. We are Group 4, and before anything else, I'd like to introduce myself. Hi, my name is Elizabeth. Ako nga pala si Carl. Hi guys! Ako naman si Chad. Hi guys! Welcome sa aming podcast. Ako naman si Marian. Hello sa inyong lahat. Ako naman si Eunice. So ayun, kilala niyo na kami lahat. Welcome to our podcast. I'm here with our Group 4. Pag-uusapan natin ngayon kung ano ang heritage. So, according to my research, heritage is passed on from your grandparents or from your past generation. Like that thing has been passed on generation for generation. Tapos yung thing na yon is may sentimental value na. Pero yung heritage na yun is just not about passing something from generations, right? So, for you guys, ang tanong ko, what is heritage? So, ikaw, Ali, para sa'yo, ano ang heritage? Para sa akin, ang idea ko sa heritage ay halos katulad lang din sa'yo. Alam mo yun, ito ay anumang uri ng ari-arian na pwedeng mamana. Kalimitan ang pumapasok sa isip natin kapag sinasabing pamana, iba mga physical na property, tulad ng lupa, mga bahay, or mamahaling bagay. Tanungin naman natin si Luis. Ano kaya opinion niya sa heritage? Ay, buti na tanong mo sa akin yan. Naisip ko kasi, medyo malayo sa opinion nyo. Ayos lang ba yan? So, naisip ko kasi yung heritage parang, isang malaking simbolo ng nakaraan. Or, kumbaga, ito yung bagay na mananatili sa buhay natin sa present time na para i-symbolize yung mga bagay na meron tayo noon. At diba, lalim wag kayo. Agree ako kay Luis. Hindi naman siguro puro tungkol sa material na bagay ang heritage, pero yun nga, iba-iba naman tayo ng opinion, di ba? Ang masasabi ko lang, hindi sa lahat ng pagkakataon, material na bagay ang pwede nating ipasa sa mga susunod na henerasyon. Kasi di ba, may mga ibang pamilya na may kaya at merong mga nasa gitna at meron din namang may mga hindi kaya. Kaya ang masasabi ko, sa bawat henerasyon, ay iba't iba ang pwedeng ipamana. At depende na lang to sa mga pamamanahan kung ito ay kanilang pangangalagaan at ipapasa pa sa mga susunod na henerasyon. Oo nga. Pero guys, alam niyo ba, may na-realize ako na tayong Pilipino, napakadami nating magagandang traits na makakonsider natin as heritage. Diba? Kasi kung titignan nyo, kapag tinanong tayo ng mga turista, malimit nilang unang sinasabi, unang kino-compliment is kung paano natin sila wino-welcome pagdating nila sa Pilipinas. Kasi, alam niyo yun, parang nakasanayan na natin, which is parang parte na ng ating tradisyon, kultura, ang pagiging hospitable. Yung pagiging hospitality natin sa mga turista, which is naman na natin sa ating mga ninutong din. Diba? Tama ka dyan, Maren. At bilang na nga ng mga naman na natin sa mga ancestors natin is yung values o culture. Isa na rito is yung pagmamano natin. Ito ay sign ng respect natin sa mga nakakatanda sa atin. Another one is yung pagsasala-sala natin tuwing may mga okasyon. Halimbawa, yung Noche Buena. Mahilig talaga tayong mga Pinoy magsalo-salo tuwing lalo na may okasyon. Dami natin na pag-usapan dito Pero, pwede nyo ba masabi sa akin, isa-isa, kung ano ang natutunan natin o natutunan nyo patungkol sa ating podcast na ito ng pinamagatang ang pamana. Taray! So, ako na muna. Para sa akin, grabe talaga, na-realize ko yung mga pamanang magagandang ugali sa atin ng mga Pilipino na nanggaling sa ating mga ninuno. Nagpapakita talaga siya ng mga traits and characteristics na, or kumbaga, asal na nire-recognize natin as mahalagang part ng ating kultura. In that way,
nagiging part na talaga siya ng identity natin. Ay, true, Ali. Singit ko lang So, ayun, may kaibigan daw akong isang mentored student na nabanggit niya sa akin na kailangan talaga sa field of work nila is maalaga at maasikaso. At masasabi ko sa sinabi niya sa akin na may traits siyang ganun kasi napansin ko at nakuha niya yun sa bahay nila siguro na alam mo yun na dahil ganun yung environment sa bahay nila, ayun, na-adapt niya. Yun lang naman yung masasabi ko at ng mga na-realize ko. Ikaw naman, Chud. Uy, grabe, on the spot. Pero, so, yun na nga. Sa podcast na to, ang dami kong natutunan and realizations. Pero, yun na nga. Masingit ko lang sa sinabi mo, Luis. Yung pagiging masiyahin and maalalahanin talaga for me. Malaking factor siya kasi nakakapagbigay kulay at kasiyahan to sa araw natin or kung kanino mang araw. In that way, parang nagpapakita siya ng kakayahan na i-face yung mga challenges sa buhay ng may pag-asa and positive mindset. Pero, yun na nga, yung highlight nito is para sa akin, yung pinakamalaking bagay talaga na ituturing kong heritage or pamana sa atin ng mga ninuno natin or kahit sino mang nakakatanda sa atin na nagdisiplina sa atin mula pagkabata is yung paggalang at pagsunod sa mga nakakatanda. Yun lang naman. Ay, grabe naman yung mga sagot nyo, parang essay. So ako, medyo bumasa ako sa mga traits na may ituturi ko as heritage na galing sa aking mga magulang, syempre. Which is yung, halimbawa na lang yung pagiging matulungin sa kapwa, as well as a good friend. Natutunan ko talaga na laging mahalaga ang laging handang magbigay na tulong sa kapwa. Lalo na sa mga oras na nangangailangan sila, syempre. Parang pagpapakita na lang din ng suporta sa isa't isa. Ayun. Overall, natutunan ko na hindi lang pala materyales yung namamana natin as a sign of heritage or mga hereditary materials. Meron din tayong namamana na kultura at tradisyon sa mga nakatanda. Sa pamamagitan nito, napapreserve natin yung kultura natin at kahit na ilang pang henerasyon yung magdaan, ay mananatili siya sa atin or tumatagal siya at nai-introduce pa siya sa mga susunod pa ng mga henerasyon. Oh, sige. Tama na yan. Masyado na tayo napapasarap sa kwentuhan At iyak na ako kasi ang lalalim na So paano? Susulit na ulit. Paalam.